Ang presyon sa Tehran ay pumasok na sa isang mahigpit at direktang yugto. Ngayong Miyerkules, ika-15 ng Abril 2026 tumugon ang presidente ng Iran, Masoud Pezeshkian, matapos gawing tunay na blokeyo ng Estados Unidos ang dating pagkubkob sa dagat laban sa mga pantalan ng Iran. Madaling intindihin ang nangyari, isinara ng Washington ang rutang pang-ekonomiya ng rehimen sa DAG at itinaas ang halaga ng krisis sa nakasasakal na antas. Sino ang nasa sentro nito? Sa isang panig, sina Donald Trump ang pamunuan ng militar ng Amerika at hukbong dagat ng Amerika. Sa kabilang panig, si Pezeshkian ang revolusyonaryong gwardiya at pinakasentro ng rehimeng Iranyano. Inanunsyo ang pagharang noong Abril 13 at ayon mismo sa pamunuang militar ng Amerika, ganap na naipatupad ito hanggang Abril 15. Saan ito nagaganap? Sa dagat na palibot ng mga pantalan ng Iran sa Golpo ng Persia at Golpo ng Oman, gitna ng krisis sa kipot ng Hormuz. Paano ito gumagana? Ang mga barkong papasok o palabas ng mga pantalan ng Iran ay hinaharang o pinapaatras. Ngunit ang mga sasakyang pandagat papunta sa ibang bansa sa rehiyon ay pinapayagang dumaan. Ibig sabihin, hindi ang buong pandaigdigang trapiko ang target, kundi ang daloy ng kalakalan ng Iran. Mabigat ang dagok dahil ang heograpya ay laban sa Tehran. Ang kipot ng Hormuz ay isa sa pinakamahalagang daanan ng enerhiya sa mundo na dinadaanan ng halos 20% ng pandaigdigang langis. Passando por ali. Bakit ito ginawa ng Estados Unidos ngayon? Layunin ng Washington na pilitin ng Iran na magbigay ng konsesyon sa usaping nuklear, muling buksan ang malayang paglalayad at bumalik sa negosasyon sa ilalim ng presyon. Sinabi ni Trump na malapit na matapos ang digmaan, ngunit nilinaw niyang hindi pa tapos ang misyon. Kasabay nito, nabigo ang mga pag-uusap na may tagapamagitan sa Pakistan sa mga sensitibong issue, lalo na sa pagkakabalaho sa pagpayaman ng uranium. Sa madaling salita, nabigo ang diplomasya kaya dumiin ang Estados Unidos kung saan pinakamasakit, kalakalan, pag-export at pagpasok ng pondo. Ipinapakita ng sagot ni Pezeshkian na naramdaman ng Tehran ang dagok. Sinabi ng Pangulo ng Iran na may problema sa Golpo ng Persya at na ang mundo ay itinulak sa kaguluhan. Sinisikap ipakita ng pahayag na kontroladong sitwasyon pero inamin ding lumampas na sa hangganan ng Iran ang pagyanig na nagpapaliwanag kung ano ang nakataya. Hindi lang ito isang labanan militar. Isa itong labanan para sirain ang kakayahan ng rehimen na patuloy na pundohan ang kanilang makinaryang pampolitika, militar at panrehiyon habang patuloy nilang hinahamon ang Washington. Pati ang pagbabalita sa opensiba ay inuulit lang ang parehong mensahe, putulin ang benepisyong pang-ekonomiya ng rehimen mula sa dagat. Nakakatulong ang mga numero para maintindihan ang presyon. Ayon sa komandang militar ng Estados Unidos na binanggit sa mga ulat ngayong linggo, mahigit 10,000 sundalo at mahigit 100 barkong pandigma ang kasali sa operasyong pagharang. 6 na komersyal na barko ang napilitang bumalik. Wala mang direktang sagupaan, ipinapakita nito ang estratehiya ng pagsakal at hindi lang basta pagbabanta sa salita. Nagbabala ang mga otoridad ng Iran na ang patuloy na pagharang ay maaari magdulot ng reaksyon sa mga rutang pandagat ng rehiyon. Ipinapakita nito kung paano maaari lumala ang krisis, pero pinatitibay din nito ang isang katotohanan. Sa ngayon, ang hukbong dagat ng Estados Unidos ang siyang nagdidikta ng takbo ng sitwasyon. Ang sentrong punto ng sitwasyong ito ay matindi. Malaki ang pagdepende ng ekonomiya ng Iran sa dagat at kapag huminto ang mga daungan, nawawalan ng hangin ang rehimen. Iyan mismo ang mensahe ng blockade. Kapag walang malayang akses sa kalakalang pandagat, nasasakal ang Tehran. Lumiliit ang pondo, tumataas ang presyon at pampulitikang kapalit. Sumagot ang Pangulong Iranian tungkol sa kaguluhan, pero may mas mahalagang bagay pa. Nagsimula na ang pagsakal sa ekonomiya at sinusubukan ng Estados Unidos na gawing pangunahing sandata ang blockade para mapasuko ang Iran nang hindi na kailangang humantong sa mas malaking digmaan.